Noong unang panahon ay may isang binata na nakatira sa isang maliit na nayon sa paanan ng isang bundok. Kilala ang binatilyong ito sa buong nayon dahil sa kanyang katamaran. Gugugulin niya ang kanyang mga araw na nakahiga sa lilam ng isang puno, umiidlip at nangangarap ng gising habang ang iba pang mga taga-nayon ay nagtratrabaho sa mga bukid. Isang araw isang matalinong matandang monghe ang dumating sa nayon at tinawag ang binata. "Anak ko," sabi ng monghe, "may ipapagawa ako para sa iyo. Gusto kong umakyat ka sa tuktok ng bundok na iyon at ibalik ang isang solong balahibo mula sa pinakamataas na tuktok." Tumingin ang binata sa bundok at nangungut siya. "Imposible yan," sabi niya. "Tamad ako para umakyat hanggang sa taas ng bundok." Ngumiti ang monghe at sinabing, Ngunit nakikita mo, ang balahibo na hinahanap ko ay hindi sa bundok mismo. Ito ay nasa kabilang bundok, sa isang kuweba na mararating lamang sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok at pagbaba sa kabilang panig." Naintriga ang binata. Hindi pa niya narinig ang balahibo na ito, at ang pag-iisip ng gayong natatanging gawain ay nagbunsod sa kanyang pagkamausisa. Kaya siya ay nagpasya na tanggapin ang hamon ng monghe. Ang pag-akyat ay mahaba at mahirap, at hindi nagtagal ay natagpuan ng binata ang kanyang sarili na hindi makahinga at pawisan ng husto. Ngunit habang umaakyat siya ng paitaas, nagsimula siyang makaramdam ng isang pakiramdam ng tuwa at sigla na hindi niya kailanman naramdaman. Nang makarating na rin siya sa tuktok, hapong-hapo na siya pero masaya. Napatingin siya sa kahanga-hangang tanawin sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng tagumpay na hindi niya naranasan noon. Ngunit ang tunay na hamon ay naghihintay. Kinailangan ng binata na bumaba sa kabilang panig ng bundok at hanapin ang yungib kung saan matatagpuan daw ang balahibo. Ang pagbaba ay mas mapanlinlang pa kaysa sa pag-akyat, at ang binata ay natisod at nahulog ng maraming beses. Ngunit nagtiyaga siya, natulak sa pangako ng balahibo na naghihintay. At nang makarating na rin siya sa yungib, nakita niya ang balahibo na nakahiga, na kumikislap sa liwanag. Dinampot niya ang balahibo at namangha sa kagandahan nito. Pero napagtanto niya na may problema siya. Paano siya aakyat pabalik sa bundok upang ibalik ang balahibo sa monghe? Saglit na pinag-isipan ng binata na sumuko na lang. Pero naalala niya ang tagumpay na naramdaman niya nang makarating siya sa tuktok. Alam niyang may lakas at determinasyon siyang gawin ito muli. Kaya umakyat siya muli sa bundok. Sumakit ang kanyang mga kalamnan ngunit hindi siya sumuko. Itinulak niya ang kanyang sarili na magpatuloy, na hinihimok ng kaalaman na napagtagumpayan niya ang kanyang sariling katamaran at nakagawa ng isang bagay na tunay na kapansin-pansin. Nang sa wakas ay umabot na siya, ibinigay niya sa monghe ang balahibo. Ngumiti ang monghe at sinabing, "Magaling, anak ko. May mahalagang aral kang natutunan ngayon." Ang katamaran ay hindi isang bagay na dapat tanggapin o tiisin. Ito ay isang hamon na dapat pagtagumpayan, isang balakid na dapat talunin. Tumango ang binata, naunawaan ang karunungan ng mga salita ng monghe. Napagtanto niya na noon pa man ay may kakayahan siyang gumawa ng mga dakilang bagay, ngunit ang kanyang katamaran ay pumitigil sa kanya. Ngayon alam na niya na may lakas at determinasyon siyang pagtagumpayan ang anumang balakid na nakalatag sa kanyang landas. Kapag itinutulak natin ang ating sarili upang makamit ang ating mga layunin, kahit na tila imposible ang mga ito, natutuklasan natin ang isang lakas at katatagan sa loob ng ating sarili na hindi natin alam na umiiral. Upang mapagtagumpayan ang katamaran, dapat nating hamunin ang ating sarili at magtakda ng mga ambisyosong layunin, gaano man kahirap ang mga ito. Dapat nating itulak ang ating sarili ng higit pa sa ating mga limitasyon at magtiis kahit na nahaharap tayo sa mga kabiguan at mga hadlang. Dapat din nating linangin ang disiplina sa ating pang-araw-araw na mga gawi at gawain.
Sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang schedule at pagsunod dito, maaari tayong bumuo ng mga mabuting gawin na tumutulong sa atin na manatiling nakatuon at produktibo. Ang isa pang mahalagang aspeto upang mapagtagumpayan ang katamaran ay linangin ang isang pag-iisip ng paglago. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa mga hamon at kabiguan bilang mga pagkakataon para sa paglago at pag-aaral, sa halip na ituring itong mga dahilan upang sumuko. Sa pamamagitan ng growth mindset, maaari nating i-reframe ang ating pag-iisip tungkol sa kabiguan at gamitin ito bilang isang catalyst para sa pagpapabuti at pag-unlad. Sa huli, ang mapagtagumpayan ang katamaran ay nangangailangan ng kahandaang lumabas sa ating comfort zone at yakapin ang mga hamon at oportunidad na naghihintay.